Sigurado ka bang muling isinilang ka? Sa mundong ito, kailangan mong maging sapat na malakas, para hindi ka na muling mapatay ng iba. Namatay ka noong 15 ng Marso taong 2026, at ginamit ko ang aparatong ito para ibalik ang oras sa 3 buwan ang nakalipas. Ang zero ay hindi kailanman mawawala. Dahil ang kasakiman ng tao ay laging nandyan. Nag-develop sila. Ano ba talaga ang gusto ng panig ng Kronos na gawin? Oh. Ching Ching. Hinahanap ka ba ni Chen Mo? Chen Mo. Sino si Chen Mo? Siya yung pangatlong tao na nabanggit ko sa iyo noon. Sa usapan natin. Noong 20 taon na ang nakalipas, ako, ang nanay mo at si Chen Mo, ay magkakasamang nag-develop ng Kronos. At ang nanay mo na si Lin Royen, ang pangunahing mananaliksik, at si Chen Mo naman ay Array, utak ko. Oh. Pa, ano bang gusto nilang gawin? Tahimik. Alagaan mo ang sarili mo. Buksan ang dalawa. Sino ang nag-burn ito? Mukha kang hindi okay. Laimang. Dumating ako para makita ang tatay ko. Kakaiba siya. Ano ang sinabi niya? Nabanggit niya ang isang taong ang pangalan ay Chen Mo. Isa siya sa mga developer ng Kronos. Ang Chen Mo na ito ay malamang na siya ang taong nasa likod ng Zero Organization. Sinabi rin niya na medyo magulo ang mga alaala niya, at mukhang panik na panik siya. Malamang na ang tatay mo rin ay naturukan ng mga pekeng alaala. Ibig sabihin, may bahagi ng alaala ng tatay ko na peke. Oo. Chen Mo. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Sinabi ng tatay ko na siya ang 3 taong kasali sa pagdevelop. Kung ayon sa sinabi ng tatay mo, delikado ang taong ito. Alam ko. Pero kailangan kong pumunta. Sasama ako sa'yo. Hindi. Kung talagang delikado, hindi kita pwedeng idamay. Wan Qing, pakinggan mo ako. Mula nang magpasya kang pabagsakin ang Lin Organization, hindi ko na naisip pang umalis. Salamat. Dumating ka na. Ikaw si Chen Mo. Ako si Wan Qing. Natutuwa akong makilala ka. Kamukha mo ang nanay mo. Tingnan mo ito. Kailan ito kinuha? Enero taong 2013. Ang nanay mo ay isa sa mga magkakasamang lumikha ng Kronos, di ba? Mas tama sigurong sabihin na siya ang tunay na imbentor. Ang tatay mo ang namahala sa pamamahala at pondo. Ako ang bahala sa teknikal na pagpapatupad. At ang lahat ng pangunahing teorya ay mula sa nanay mo. Kaya inangkin mo ang mga tagumpay niya bilang sayo. Hindi. Pinagpatuloy ko lang ang hindi niya natapos na gawain. Ika-23 ng Disyembre taong 2013, tumalon dito ang nanay mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa eksperimento ninyo, namatay siya. Hindi. Siya mismo ang nagpahamak sa sarili niya. Anong sinasabi mo? Wan Qing, akala mo ba talaga nagre-reborn ka? Ang aplikasyon na iyan, ako ang nagbigay sa iyo. Iniwan iyon ng nanay mo para sa iyo. Akala mo ba talaga nagre-reborn ka? Ang aplikasyon na iyan,
Ako ang nagbigay sa iyo. Iniwan iyon ng nanay mo para sa iyo. Pwede mong tingnan ang likod ng larawan. Ito. Ang sulat kamay ni Mama. 3 araw bago tumalon ang nanay mo. Muli ba siyang mabubuhay? Ang source code ay naka-encrypt at nakaimbak. Pagkalipas ng 3 taon, automatiko itong mag-a-activate. Ipinadala ito sa cellphone mo. Bakit? Mama, bakit mo ginawa to? Dahil gusto niyang pigilan ako. Pigilan ako sa ano? Sumama ka sa akin. Chronos 3.0. Kayang ilipat ng kamalayan sa sukdulang aparato ng ibang universo. Ito ang Chronos 3.0. Kahanay na universo. Ang 1.0 ay kayang balikan ng oras. Ang 2.0 ay kayang baguhin ang alaala. At ang 3.0. Kaya kang dalhin sa ibang mundo. At muling isulat ang kasaysayan doon. Muling isulat ang kasaysayan doon. Mukhang ang ganda pakinggan. Ano ang kapalit? Guguho ang kasalukuyang linya ng panahon. Ibig sabihin, mawawala ang lahat ng tao sa mundong ito. Hindi mawawala. Hindi na sila kailanman umiral. Pero may mas magandang mundo na isisilang. Baliw ka. Ay, ganyan din ang sabi ng nanay mo. Kaya sa huling sandali, pinili niyang tumalon. Sinira niya ang ilang data ng 3.0. Ha? Kung ganun, bakit kaya pa rin itong may buo? Dahil may iniwan siyang butas. Ikaw. Ako. 2 uri ng neural data ang kailangan ng 3.0. Mga taong nakaranas ng buong pagbalik ng 1.0. Ako ang nakaranas ng 2.0, na binago ang alaala. Ikaw ang nasa unang grupo, kaya ginamit mo ang 1.0 para buhayin akong muli, para lang makuha ang data ko. Hindi. Ang nanay mo ang nagbigay daan para mabuhay kang muli. Inaasahan niyang magagamit mo ang lakas ng 1.0 para pigilan akong tapusin ang 3.0. Ito ang huling talaarawan ng nanay mo. Basahin mo mismo. Ito ang huling talaarawan ng nanay mo. Ikaw mismo ang magbasa. Baliw si Chen mo. Pinipilit niyang tapusin ang 3.0. Kahit wasakin pa ang mundong ito. Kailangan ko siyang pigilan. Binura ko ang core algorithm ng 3.0. Pero may backup si Chen mo. Ang tanging paraan ko ay gamitin ang 1.0 para bumalik sa nakaraan, para pigilan ang pag-activate ng proyekto ng Chronos. Bigo ang eksperimento. Hindi sapat ang enerhiya ng 1.0. Hindi nito kayang suportahan ang buong pagbalik. Naipit ako sa ika-23 ng Disyembre taong 1973. Ngayong araw ang huling araw ng buhay ko. Paulit-ulit kong mararanasan ang araw na ito. Hanggang sa tuluyang maglaho ang aking malay. Pero bago ako maglaho, kailangan kong iwan ang huling regalo ko. Ching ching. Kung mababasa mo ang mensaheng ito, ibig sabihin, malaki ka na. Pasensya na, anak, hindi na kita masasamahan hanggang dulo. Iniwan ko sa iyo ang pahintulot na paandarin ng 1.0 sa kapalaran mo. Pero tandaan mo, huwag mong hayaang makuha ni Chen mo ang neural data mo. Iyan ang susi sa 3.0. Iyan ang susi sa 3.0. Mahal ka, Mama. Ika-23 ng Disyembre taong 1973. Habang buhay siyang naipit sa araw na iyon. Ginamit ni Mama ang 1.0 para bumalik sa nakaraan. Para pigilan ang pagsisimula ng proyekto ng Chronos. Pero dahil kulang ang enerhiya, habang buhay siyang naipit doon, sa loop ng oras ng araw na iyon.
Ibig sabihin, buhay pa si Mama. Hindi siya patay. Nasa araw na iyon siya habang buhay. Araw-araw tuwing gigising siya sa umaga, ika-23 ng Disyembre taong 1973 pa rin. Hanggang alas 12 ng gabi, nagre-reset ang oras. At babalik ulit sa umaga. Imposible. Pero totoo ito. At tanging ang 3.0 lang ang nag-iisang paraan para mailigtas siya. Tanging ang 3.0 lang ang nag-iisang paraan para mailigtas siya. Ikaw, gusto mong gamitin ang 3.0 para bumalik sa 1993 para iligtas si Mama. Ang kapalit ay ang pagkawasak ng buong mundo. Oo. Baliw ka na talaga. Tatawagan ko ang pulis. Subukan mo. Pero hindi ka paniniwalaan ng pulis sa katotohanan ng paglalakbay sa oras. At kaya mo bang tiisin na habang buhay na nakulong ang nanay mo sa sandaling iyon? Wan Ching, maaari kitang ipagkita sa kanya. Kailangan mo lang ng kaunti sa neural data mo. Hindi kita tutulungan. Hindi ko mismo sisirain ang mundong pinrotektahan ni Mama ng todo. Sayang naman. Maaari ka nang umalis, pero taken pa rin kita. Akala mo magbabago ako ng isip. Oo, at mabilis lang. Magbabago ka rin ng isip. Marso taong 2010. Dapat ay nasa elementarya na ako noon. Kung tumalon sa gusali si Mama noong 2013. Ang larawan noong Marso taong 2010 ay dapat walang problema. Pero bakit lagi kong pakiramdam na mas maaga pang nawala si Mama? Ako, saan ba nagkaproblema ang alaala ko? Wan Ching, nahanap ko ang mga file ni Chen mo. Mas mabuti kung pumunta ka rito at tingnan. Chen Mo, ipinanganak noong 1980. Propesor ng pisika sa Haicheng University. Nag-asawa noong 2013. Asawa, Ruan Ching. Ika-24 ng Pebrero taong 2013. Namatay si Ruan Ching sa sunog sa laboratorio. Kaugnay ito sa Chronos. Oo. Si Chen Mo ang nag-test noon. Ang energy system ng 1.0. Sumabog. Nasa tabi lang si Langxing. Namatay agad sa lugar. Kaya gusto niyang gamitin ang 3.0 para iligtas siya sa parallel na universo. Pero ang kakaiba. Sinuri ko ang fire report noong araw na iyon. Ipinapakita sa report na may bahagi ng bangkay ni Ruan Ching na nawala. Ano ang ibig mong sabihin? Kalahati na lang ng bangkay ang natira. Parang hinigop ang kabila ng kung ano. Time device. Posible. Kung na-activate ang 1.0 sa mismong sandali ng pagsabog, malamang nahila nito ang ilang bahagi ng materya papunta sa time rift. Kaya inisip ni Chen Mo na hindi tuluyang namatay si Ruan Ching. Maaaring naniniwala si Chen Mo na ang kamalayan ni Ruan Ching ay naipadala sa isa pang timeline. Kaya pala ganoon ang pakay niya. Kung si Mama ko nga ay naipit sa 1993, may ebidensya ka ba? Wala, pero may nahanap akong lead. Kailan kuha ito? Ngayong hapon, pumunta ako sa Haicheng University para magsiyasat. Natagpuan sa laboratorio ni Chen Mo. Sandali. Namatay ang nanay mo noong 2013. Paano mo masusulat iyan ngayon? Maliban na lang kung talagang naipit siya sa time loop. At ang linyang ito ay isinulat niya sa loop, paulit-ulit.
Kailangan kong pumunta roon, ngayon. Oo. Kung talagang naipit ang nanay ko roon. Umiikot siya sa parehong araw-araw-araw. Hindi ko siya pwedeng patagilan pa. Tama, nandito. Mama. Laimang. Bagong sulat lang ang mga letrang ito. Itong pader ay itinayo noong 1990. So, kaya, ngayon lang isinulat ang linyang ito. At naisulat na rin ito 30 taon na ang nakalipas. Time loop. Ang nanay noong 1993, araw-araw, paulit-ulit na sinusulat ang linyang ito. Ang nakikita natin sa 2026 ay, ang lahat ng naipong magkakasunod na araw, parallel na espasyo. Ang tindi naman yan, ano? Pero sabi mo, kakasulat lang yan. May kahon dito. Ito ang nanay noong 1993. Ito ang nanay noong 1993. Parang maririnig pa rin. Ching-ching. Kung narinig mo ang bahaging ito, ibig sabihin na hanap mo ang clue na iniwan ko. Nasa 1,973 ako ngayon, ika-23 ng Disyembre. Paulit-ulit. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na. Araw-araw, alas 6 ng umaga, nagigising ako. Sa alas 12 ng gabi, nagre-reset ang oras. Naaalala ko ang lahat ng loop. Pero wala akong mabago. Sinubukan kong umalis sa Haicheng. Pero pagdating ko sa labas ng mundo, ako ay sapilitang ibinabalik sa dorm. Sinubukan kong sabihin kay Chen mo at sa papa mo. Pero kinabukasan, nakakalimot sila. Ang tanging magagawa ko ay mag-iwan ng pahiwatig dito. Dahil ito ang angkla ng siklo ng oras. Wan Ching. Miss na miss ka ni Mama. Kahit nakakulong ako sa iyong 10 taon bago ka ipinanganak. Pero alam kong darating ang hinaharap na ikaw para iligtas ako. Tandaan mo, niloloko ka ni Chen mo. Hindi ako maliligtas ng 3.0. Wawasakin lang nito ang lahat. Kung gusto mo akong iligtas, ang tanging paraan ay Mama, 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 Mama. Haha. Sinuri ko ang recording. Ang tape ay ginawa noong 1993. Pero ang timestamp ng recording ay kahapon. Kahapon. Naiipit ang ina niya sa 1993. Paano naging recording yan na ginawa kahapon? Dahil para sa kanya. Araw-araw ay ngayon. Ang katangian ng time loop ay ang pansariling oras ng nakakulong ay patuloy na dumadaloy. Samantalang ang objetibong oras naman ay laging nakatigil sa araw na iyon. Kaya, araw-araw, ang nanay ko ay nagigising noong ika-23 ng Disyembre taong 1973 at near-record ang linyang ito. Tapos near-reset. At ang mga recording na ito ay nipapasa sa pamamagitan ng isang paraang hindi natin maintindihan at napunta sa 2026. Kung gayon, paano natin siya ililigtas? Sabi ni Chen mo, pwede ang 3.0.
Pero sa recording ng nanay mo, sabi roon, wawasakin ng 3.0 ang lahat. Sino ang paniniwalaan ko? Nakita mo na ang mensahe ng nanay mo. Binabantayan mo ako. Binabantayan mo ako. Hindi. Sinabi sa akin ng nanay mo. Ano? Bago ang bawat pag-reset ng oras, nag-iiwan siya sa akin ng mensahe. Sa pader mismo ng laboratorio. Kinokontak ka niya. Bakit? Dahil ako lang ang tanging. Nakakaalam na siya ay nakakulong. At ako rin ang tanging may kakayahang iligtas siya. Gamit ang 3.0. Ang kapalit ay pagkawasak ng buong mundo. Nagkakamali ka, Wan Qing. Hindi wawasakin ng 3.0 ang mundong ito. Lilikha lang ito ng isang sangay. Sa sanggang iyon. Hindi makukulong ang ina mo. Hindi mamamatay ang asawa ko. At mananatili pa rin ang mundong ito. Pero sinabi mo, nababagsak ang kasalukuyang timeline. Kung kulang ang enerhiya. Pero kung may datos tayo ng utak mo at ng isa pang tao, kayang tumakbo ng matatag ang 3.0. Ang isa pang tao ay ang taong nakaranas ng 2.0. Nahanap ko na siya. Sino? Isang kakilala mo. Ang pangalan niya ay Lin Wan. Tinatawag ninyo siyang huli. Huli. Naranasan na niya ang 2.0. Kailangan natin siyang hanapin. Bago siya tuluyang manahimik. Dito na umaabot ang signal ni Huli. Ang huli na ito pala ay nagtatago sa ganitong paraisong malayo sa gulo. Kailangan natin siyang hanapin bago siya manahimik. Ikalawang unit. Dito nawala ang signal ni Huli. Nandito pa rin kayo. Wan Qing. Hindi kayo dapat pumunta rito. Sinabi ni Chen mo na naranasan mo ang 2.0. Totoo ba iyon? Mukhang sinabi na niya sa iyo ang lahat. Sinabi niya na binago ang alaala mo. Ang mga magulang mo. Tumahimik ka, wala kang alam. Kumalma ka. Tama kayo. Binago nga ang alaala ko. Kailan? 13 taon na ang nakalipas, 15 anyos ako noon. Noong 2011, namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa kotse. Ganyan ko alala. Sabi mo na aalala mo. 3 buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng isang sulat. May isang address doon. Sinasabi na buhay pa ang tunay kong mga magulang. Buhay pa sila. Pumunta agad ako sa address na iyon. Nahanap ko sila. Doon ko lang naintindihan noon. Hindi namatay ang mga magulang ko. Kundi binura ni Chen mo gamit ang 2.0. Lahat ng alaala ko tungkol sa kanila. Bakit ginawa iyon ni Chen mo? Dahil 13 taon na ang nakalipas. Halos nasira ko ang laboratorio niya. Dahil 13 taon na ang nakalipas. Halos nasira ko ang laboratorio niya. Noong 2013, ikinasal ang ate kong si Ruan Qing kay Chen mo. Si Ruan Qing ang ate mo. Oo. Mabait at mahinahon siya. Asawa siya ni Chen mo. At isa rin siyang mahusay na katulong niya, hanggang sa nangyari ang sunog na iyon. Ika-24 ng Pebrero taong 2013, pumutok ang laboratorio. Tama. Ayon sa opisyal na ulat, aksidente iyon. Pero hindi ako naniniwala. Pinaghihinalaan kong si Chen mo ang may kagagawan. May iniwang sulat sa akin ng ate ko bago siya mamatay. Nakasulat doon na natuklasan niyang si Chen mo ay nagsasagawa ng isang lihim na eksperimento. Gusto niyang pigilan iyon. Pero pagkalipas ng 3 araw, namatay siya.
Kaya pumunta ka kay Chen Mo para mag-higanti. Pumasok ako ng palihim sa laboratorio ni Chen Mo para makahanap ng ebidensya, at doon ko siya nakasalubong. At saka, hindi ko alam kung bakit, bigla akong nahilo. Sa pagkalito noon, kinuha ni Chen Mo ang isang helmet at ipinasuot sa akin. Prototype iyon ng Chronos 2.0. Pagkatapos noon, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, iba na ang lahat ng alaala ko. Naalala kong namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa kotse. Naalala ko ring namatay ang ate ko. Naalala ko na nag-iisa akong inalagaan ng Zero Organization. Chronos 2.0. Tama. Itinanim sa akin ni Chen Mo ang isang buong buhay. Paano mo nalaman ang tungkol dito? May isa pang bahagi sa likod ng sulat. Lin Wan, peke ang mga alaala mo. Hindi namatay ang mga magulang mo, pero hindi ka na nila naaalala. Kapag naalala ka nila, ang tanging paraan ay gamitin ang Chronos 3.0. Lagda. Isang taong gustong tumulong sa iyo. Sino ang nagpadala nito? Si Chen Mo iyon. Sino ang nagpadala nito? Si Chen Mo iyon. Ginagamit ka ni Chen Mo. Alam ko, pero wala akong ibang magagawa. Ano ang pinapagawa niya sa iyo? Ibigay mo sa akin ang neural data ko. Tulungan mo siyang i-activate ang 3.0. Pumayag ka na. Halos pumayag na ako. Pero pagpunta ko sa lab building, may isang linya sa pader. Ang reverse password ng 2.0 ay LRY 20,130,224. Ito ang mga unang titik ni Lin Royen, kasama ang ika-24 ng Pebrero taong 2013. Ang araw na pumanaw si Lin Royen, ginamit ko ang password na ito para makrak iyon. Ang 2.0 program sa utak ko. Bumalik ang tunay kong mga alaala. Tapos tumakas ako. Hinahabol ka ni Chen Mo. Oo. Gagamitin niya ang neural data ko para i-activate ang 3.0. Kapag wala ako, hindi matutuloy ang plano niya. Kung ganoon, kailangan kitang protektahan. Ako nga, sarili ko hirap ng protektahan. Alam mo ba iyon? May bahagi na ng neural data mo si Chen Mo. Ang bahagi mo. Imposible. Hindi ako kailanman. Gumamit ka na ng Rebirth app, tama ba? Oo, 3 layer ang app na ito. Ang ilalim na layer ay isinulat ni Lin Royen. Paano ang ikalawang layer? Idinagdag lang ang ikalawang layer kalaunan. Magkaiba ang estilo ng code niya at ng dati. Isa itong data collection module. Gumamit ka ng 1.0. Kaya ang neural response data mo ay masisingkat maa-upload sa isang server. Si Chen Mo. Si Chen Mo. Malamang, nadiskubre niya ang app na iniwan ng nanay mo para sa iyo. At naglagay siya ng data collection module sa ilalim na layer. Ginamit niya ang pagmamahal ng nanay mo sa iyo para pakainin ang mga eksperimento niya. May ikatlong layer pa. Hindi ko pa ito lubusang naunawaan. Pero mas mataas ito kaysa sa permission module ni Chen Mo. May nagmamanman sa iyo. Sa ilalim ni Chen Mo. Sa katahimikan. Bago pa. Kaya pala. Mula sa simula, ako ang test subject niya. Tulad ko rin. Hindi maganda, may sumusunod na sa atin. Bilisan mo. Sige. Ilan sila? Sa thermal image, at least 4. Mga pribadong bodyguard ni Chen Mo. May labasan ba? May speedboat akong inihanda sa tabi. Sige. Dito. Ate. Ligtas muna tayo ngayon.
Paano tayo natunton ni Chenmo? Siguro natunton niya ang signal ng computer ko. Nagkamali ako. Ayos lang, naiwala na natin sila. Bakit mo kami tinutulungan? Dahil kayo lang ang mga taong mapagkakatiwalaan ko. At may iisa tayong kalaban. Chenmo. Sinira niya ang pamilya ko. Ginagamit ka rin niya. Kailangan natin siyang pigilan. Dinala ako ni Chenmo para makita ang 3.0 noon. Gusto niyang mapapayag akong makipag-cooperate. Isa iyong device na kayang magpabago ng lahat. Dinala rin niya ako roon. Ano ang activation conditions nito? Neural data ng dalawang tao. Isa na nakaranas na ng 1.0 na kumpletong rewind. Isa pa na nakaranas na ng 2.0. Kumpletong memory tampering. Ibig sabihin, sina Gu Wanqing at ako. Sinabi ni Chenmo na bubuksan nito ang daan papunta sa parallel universe. Kayang pumasok ng kamalayan ng traveler sa ibang timeline at isulat muli ang kasaysayan doon. Ang sabi ng ina mo, wawasakin ng free body ang lahat. Tinanong ko rin si Chenmo. Ang paliwanag niya ay, kung kulang ang enerhiya, tiyak na babagsak ang kasalukuyang timeline. Pero kung sapat ang enerhiya, pwedeng magsabay ang dalawang timeline. Sa teorya, pwedeng magsabay talaga ang parallel universes. Pero ang kailangang enerhiya ay sobrang laki. Kaya kailangan niya ang kumpletong neural data naming dalawa. Ito ang susi para ma-activate ang 3.0. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Kung totoo ang sinasabi niya. Kung talagang may iligtas ng 3.0 ang ina mo. At mapapaalala sa mga magulang ko kung sino ako. Tutol ka pa ba talaga? Wanqing. Ano man ang maging desisyon mo, suportado kita. Sige. Gusto ko munang makita ang mama ko. Nabitag siya noong 1993. Royen, may paraan ba para gamitin ang modernong teknolohiya at ang Lin Royen noong 1993 para magtatag ng ugnayan? Sa teorya, ang anchor point ng time loop ay nasa laboratorio. At pabago-bago pa rin ang quantum state. Baka pwede nating subukan ng quantum entanglement communication. Magpaliwanag ka ng normal, sa madaling sabi. Sa laboratorio, maglagay ng receiving device, at gamitin ang katangian ng quantum entanglement, para makapaghatid ng komunikasyon sa kabila ng panahon. Pupunta tayo ngayon. Sa larangan ng quantum entanglement, pinaniniwalaan na, ang dalawang particle na magkakabuhol, kahit gaano pa kalayo, ay magkakaroon ng sabayang tugon. Ibig sabihin, kung ang ina mo noong 1993 ay nag-iwan ng quantum coordinates, maaari nating subukang makipag-ugnayan. Kakayanin ba? Hindi ko alam, pero sulit subukan. Wanqing, ikaw ba yan? Mama, ako ito. Mama Shu. Nakikita mo ba? Nakikita ko. Noong December 23, 1993. Ngayon ang ika-4,745 na ulit ng loop na ito. Mama, paano kita ililigtas? Huwag kang lalapit, nagsisinungaling sa'yo si Chenmo. Pag na-activate ang 3.0, habang buhay kang mabibitag sa ibang timeline. Isang paraan lang ang meron para wasakin ang 3.0. Pero, habang buhay kang mabibitag doon. Ching-ching. Sanay na si Mama. Sa loob ng 4,745 na araw, araw-araw akong nagsusulat ng talaarawan. Nag-iiwan ako ng mga bakas para makapagpadala ako ng mensahe sa'yo. Nagkaroon na ng saysay ang buhay ko. Pero iba ka. May kinabukasan ka pa. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil lang sa akin. Hindi pwede. Hindi kita maiiwan. Hindi mo ako iiwan. Ikaw ang tutupad sa misyon ko. Tandaan mo, hindi ako ang tunay na gusto ni Chenmo na iligtas. Gusto niyang buhayin ang asawa niyang si Ruanqing sa pamamagitan ng 3.0. At ang kapalit ay naputol ang quantum entanglement. Kaya, Mama,
Ang kapalit ay gawing gatong ng 3.0 ang lahat ng tao sa mundong ito. Sabi ng nanay mo, gusto ni Chen mo na tayo, ay gawing gatong ang lahat. Ayon sa teoretikal na kalkulasyon, ang enerhiyang kailangan para paandarin ang 3.0 ng isang beses, ay katumbas ng lakas buhay ng 10 bilyong tao. 10 bilyong tao. At ang sinasabi ni Chen mo na sapat ang enerhiya, ay ang buhay ng lahat ng tao sa timeline na ito, na gawing enerhiya. Nabaliw siya para sa isang tao. Handa niyang isakripisyo ang buong mundo. Talagang ang nababaliw ang pag-ibig. Kung ganun, kailangan natin siyang pigilan. At kailangan nating wasakin ang 3.0. Pero ang mga magulang ko, alam kong gusto mong maalala ka ng mga magulang mo. Gusto ko ring iligtas si mama. Pero hindi pwedeng. Isakripisyo natin ang mga inosente para lang sa atin. Alam ko. Anong gagawin natin? Ang kailangan ni Chen mo ay ang neural data ninyo. Ibig sabihin, siya ang unang lalapit sa inyo. Kung ganun, magpanggap tayong pumapayag. Tapos, papasok tayo sa laboratorio ni Chen mo. At samantalahin natin ang pagkakataon para wasakin ang 3.0. Hindi pwede, masyadong delikado yan. Iyan lang ang tanging paraan. Kakausapin ko si Chen mo ngayon. Gu Wanqing. Chen mo, pumapayag na ako sa alok mo. Ibibigay ko ang neural data. Nagbago na ang isip mo. Gusto kong makita si mama. Kung talagang pwede ang 3.0, handa akong subukan. Ayos, kailan ka darating? 2 araw mula ngayon. Kailangan ko ng oras para maghanda. Sige, pero may isang kondisyon ako. Kailangan mong isama si Huli. Darating siya. Sige, hihintayin ko kayo. Tandaan ninyo, 2 araw mula ngayon, sa Jentings Club, ang laboratorio ko. Dito ginawa ang lahat ng ito, HMM. Anong iniisip mo? Iniisip ko. Kung noon, si Mama, ay hindi nagsaliksik ng Chronos, iba sana ang lahat. Hindi mo mababago ang nakaraan. Ang nakakaasar pa, ang Chronos mismo ang ginagamit para baguhin ang nakaraan. Pero kaya mong baguhin ang hinaharap. Lalabas lang ako sandali. Saan ka pupunta? Bibili ako ng ilang gamit pang computer. Sasamahan kita. Hindi na, mas mabilis ako kapag mag-isa. May kakaiba sa kanya. Titingnan ko. Mag-ingat ka. Oo. Ah. Laimang. Ano ginagawa mo? Ayon sa plano, 2 araw mula ngayon, darating sila. Alam ko, pero si Wanqing, nangako ka sa akin. Ang buhay ng kapatid mo. Gagawin ko. Laimang. Pinagtaksilan tayo ni Laimang. Ha? Nakita ko siyang pumunta kay Chen mo. Sabi niya, para iligtas ang buhay ng kapatid niya. HMPH, sabi ko na nga ba may mali sa kanya? Para iligtas ang buhay ng kapatid niya. Ayos lang naman ang kapatid ni Laimang, hindi ba? Sandali, parang naaalala kong sinabi ni Laimang na nag-aaral sa abroad ang kapatid niya. Baka niloloko ka lang niya. Alam mo na pala. Laimang. Mas mabuti pang ipaliwanag mo ng malinaw. Pasensya na. Wala akong choice. Sabihin mo, ang kapatid ko. Si Linyu ay hindi nasa abroad. Kundi nasa kamay ni Chen mo.
5 araw na ang nakalipas. Biglang nawala ang kontak ko sa kapatid ko. Tinawagan ako ni Chen Mo. Sinabi niya sa akin na nasa kanya ang kapatid ko. Dinukot siya ni Chen Mo. Oo. Sinabi niya sa akin na basta tulungan ko siyang bantayan kayo at tipunin ang galaw ninyo. Sakalang mabubuhay si Liu. Kaya ibinenta mo kami kay Chen Mo. Hindi. Sinikap kong hindi. 我只是把你们今天的对话告诉了他一部分。我说，你们还没有决定。 Ano pa ang sinabi mo sa kanya? Sinabi kong pupunta kayo sa kanya. Sa lab niya para hanapin siya. Pero hindi ko sinabi sa kanya na sisirain ninyo ang 3.0. Ibig sabihin, talagang iniisip na ngayon ni Chen Mo na makikipagtulungan tayo. Oo. Tuwang-tuwa siya. Ha? Laimeng, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Kung gayon, sabay natin siyang hanapin. Bago natin wasakin ang 3.0. Iligtas muna si Liu. Sasama ka pa para iligtas ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Magkakampi tayo. Hindi kita iiwan. Ang lihim na lab ay hinati sa 3 bahagi. Sa gitna ang core chamber. Sa silangan ng control room. Sa kanluran ng kulungan ng mga test subject. Mga test subject. Si Chen Mo ay nakahuli ng di bababa sa 15 tao. Lahat sila ay mga test subject ng Chronos 2.0. Baka nandoon ang kapatid mo. Siguradong mahigpit ang bantay roon. Kailangan natin ng detalyadong plano. Binigyan ako noon ni Chen Mo ng pansamantalang access. Nandito pa siguro sila ngayon. Matutulungan ko kayong makapasok. Ang surveillance system ng laboratorio. Gagawa ako ng blind spot sa surveillance para sa inyo. Sige, maghati tayo sa 2 grupo. Ikaw ang bahala sa surveillance sa labas. Ako at si Huli ang sasagip kay Liu. Sasama rin ako. Pumunta ka sa control room sa silangan. Kapag nakuha na natin sila, putulin agad ang kuryente ng 3.0. Hindi si Wanqing. Maniwala ka sa akin. Ako na ang may control sa surveillance system. Mula ngayon, May 30th minuto kayo para isagawa ang misyon. Panatilihin ninyong bukas ang komunikasyon. Terra. May 2 bantay 50 metro sa unahan. Nagpapatrol sila. Pagkalipas ng 10 segundo, lumiko sa silangan. Ye Chen, pumunta ka sa silangan. Sa control room, ako at si Wanqing ang pupunta sa kanluran. Mag-ingat kayo. Oo. Naipasa ang beripikasyon. Nandito si Linyu. Bilisan mo. Ilabas mo siya. Oo. Sino kayo? Huwag kang matakot. Nandito ako para sagipin ka. Kaibigan ako ng kuya mo. Ako si Wanqing. Nasaan ang kuya ko? Nasa labas siya para salubungin tayo. Unahin muna nating ilabas ka. Bilisan mo. 15 minuto na lang ang blind spot sa surveillance. Halika. Ano ang itinurok nila sa akin? Malabo ang mga alaala ko. Ayos lang. Tutulungan kita. Nako, may paparating. Nako, maaga bumalik si Chen Mo. Nasa silangang elevator siya. Ano na? Magtago kayo. Oo. Suriin ninyo lahat ng mga test subject. Opo.
Nako, mapapansin nilang nawala si Lin Yu. Kaya mo bang tumakbo? Kaya ko. 10 minuto na lang ang blind spot sa surveillance. Kailangan nating makaalis bago iyon. Li Ming, Ye Chen, kamusta ang sitwasyon dyan? Nasa control room ako, pero maraming bantay dito. Hindi ko pa mahanap ang switch ng kuryente. Wan Qing, pumasok na si Chen Mo sa Central Court Chamber. Mukhang may inihahanda siya. Anong inihahanda? Si Chen Mo, ina-activate niya ang 3.0. Hindi na pwedeng maghintay. Wan Qing, siguradong may iba silang plano. Kumpirmahin. Anong nangyayari? Nag-a-activate na ang 3.0. Kumakalat na ang energy fluctuation. Baliw siya, bigla niyang inactivate ang 3.0. Magigiba nito ang timeline. Takbo na ngayon. Oo. Wan Qing, bang ibigay na ang tren, umalis ka na agad. Ikaw naman. Lalabas na ako agad. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, umatras ka. Bilisin mo. Oo. Naalala ko na. Naalala ko na kung ano ang ginawa sa akin ni Chen Mo. Ano? Ginamit niya ang 2.0 para baguhin ang alaala ko. Pinilit niya akong tandaan na. Ang kuya ko ang nagkanulo sa akin. Siya mismo ang nagpadala sa akin sa Zero Organization. Kaya nitong mga araw na ito, galit na galit ako sa kanya. Akala ko hindi na niya ako kailangan. Chen Mo, ang walang hiya na yan. Laimang, nakalabas na tayo. Nasaan si Ye Chen? Nasa hagdan ako, papunta na. Lumabas kayo agad ng gusali. Lumalakas ang alon ng enerhiya ng 3.0. Nasa loob pa si Chen Mo. Hindi ka pwedeng bumalik, hindi. Kailangan ko siyang pigilan. Kung hindi, wawasakin ng 3.0 ang buong mundo. Tama si ate. Nang nasa loob ako, narinig kong sabi ni Chen Mo, na gusto niyang gawin. Enerhiya ang buhay ng lahat. Sasamahan kita. Hindi. May utang ako sa iyo. At gusto kong ako mismo ang pumatay kay Chen Mo. Wan Qing. Kung hindi tayo makalabas, huwag mong sabihin iyan. May isip akong ibang paraan. Hindi na kailangan ng 3.0. Naniniwala ako sa iyo. Oo. Dumating pa rin kayo. Chen Mo, tumigil ka. Huli na. Nakaandar na ang 3.0. Sa loob pa ng 5 minuto, ang daan papunta sa parallel na universo ay bubukas na. Mamamatay mo ang lahat. Mamamatay mo ang lahat. Pero maibabalik ko si Ruan Qing. Sapat na yan. Huwag kang gagalaw. Sinabi ko na. May electromagnetic na panangga ang 3.0. Walang silbi ang mga armas ninyo. Sabi mo gusto mong iligtas si Ruan Qing. Pero naisip mo ba, kung si Ruan Qing sa kabilang mundo ay talagang, gusto ka bang makita ng ganyan? Para buhayin siya. Kailangang isakripisyo ang buhay ng lahat. Kapag nakita niya iyon, mapapatawad ka ba niya? Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Gusto ko ring iligtas si Mama, pero hindi ko siya ililigtas sa ganitong paraan. Hindi ko mismo sisirain. Ang mundong buong sikap niyang pinoprotektahan. Ililigtas ko siya sa tamang paraan. Walang tamang paraan. 3.0 lang ang tanging daan. Tumigil ka. Anong ginawa mo? Ang pagbalik ng enerhiya ay magdudulot ng pagsabog. Kung ganoon, sabay tayong mamamatay. Tumakbo kayo. Ruan Qing. Pasensya na, nabigo na naman ako. Chen Mo, tumakbo ka.
Ang mundong wala siya ay walang saysay kahit mabuhay. Wan Qing. Sabihin mo sa nanay mo. Pasensya na. Wan Qing. Og. Buhay pa tayo. Chen mo. Buhay pa siya. Chen mo. Wan Qing. Muli na naman ako. Balak mo bang bumalik sa taong 1973? Paano mo nalaman? Dahil sinubukan ko na ring gawin yan. Pero bigo ako. Dahil may kulang sa akin. Ano? Ito ang pag-asa ni Raoyen. Dala-dala niya bago siya pumanaw. Pero hindi ito ordinaryong singsing. Sa loob ng brilyante, nakatago ang isang hibla ng buhok niya. Kaya pala. Oo, DNA. Kung gusto mong mag-time travel, kailangan mo ng DNA sample ng taong target mo. Kung wala, hindi mo may lock ang time anchor. Ang ibig mong sabihin, kailangan ko ang DNA ni Mama. Dapat ay ang DNA niya noong 1993. Ang swerte mo. May naiwan sa iyong pilak na pendant si Mama. Chen mo, Chen mo, Chen mo. Ah. Ano to? Ano? Kahit nabigo ang pag-activate ng 3.0, na-activate nito ang time anchor. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, makakausap ko na si Mama noong 1993, nang mas stable ang koneksyon. Wan Qing, sumabog ba ang 3.0? Mama. Bigo ang eksperimento ni Chen mo. Mabuti naman, okay ka lang ba? Okay lang ako, Ma. Ngayon, mas stable na ang koneksyon ko sa inyo. Dahil ang natitirang enerhiya ng 3.0 ay nagpalakas sa signal ng time anchor. Oo, nararamdaman ko na. Sa loob ng 4,745 araw, ngayon lang, ko naramdamang gumagalaw ang time loop. Ma. May iligtas ba kita? Siguro, pwede, pero may isang kondisyon. Kailangan mong pumunta sa 1993. Kailangan mong pumunta sa 1993. Sabi ni Mama, ang time anchor ay nasa estado ng kawalang katatagan. Baka sapat na ang natitirang enerhiya ng 3.0 para pansamantalang magbukas ng portal. Pero di ba wasak na ang 3.0? Hindi pa lubos na wasak. Nakuha ko ito galing sa lab ni Chen mo. May natitira pa riyan na quantum entanglement particles. Tama. Aktibo pa ang mga sample sa loob. Sa teorya, kung makakagawa tayo ng maliit na energy field, pwede nating subukang magbukas ng portal. Pero masyadong mapanganib yan. Paano kung hindi ka na makabalik kapag pumunta ka roon? Kailangan kong subukan. 4,745 araw na si Mama na nakulong doon. Hindi ko na siya pwedeng paghintayin pa. Suportado kita. Pero may tanong ako, kahit makapunta ka roon, ano ang kaya mong gawin? Sabi ni Mama, ang anchor ng time loop ay nasa lab ng physics building sa Universidad ng Haicheng. Kung makakabalik lang ako sa 1993, wawasakin ko ang anchor na yun. Posible na bang kumawala sa loop na ito? Sa teorya,
Posible. Pero isa lang ang pagkakataon natin. Tatagal lang ang portal ng 30 segundo. May tanong ako. Kung babaguhin natin ang mga pangyayari noong 1993, ano ang mangyayari sa atin ngayon? Ano nga ba? Iyan ang paradox ng time travel. Kung makakabalik ka sa 1993, at pigilan ang time loop, ang kasalukuyang timeline, ay maghahati. Pinakamaganda, makakalikha tayo, ng isang bagong timeline. Mananatili pa rin ang orihinal na timeline. Paano naman kung worst case scenario? Ang pinakamalala ay, sabay na mawawasak ang dalawang timeline. Lahat tayo ay maglalaho. Sabi ni Mama, posible raw. Taon-taon niya itong sinaliksik simula noong 1993. Siguradong may safe na paraan. Sa teorya, ang mga tira-tirang enerhiya na ito ay pwedeng gamitin para mapanatili ang enerhiya sa loob ng 30 segundo. Sa portal, ano ang kailangan kong gawin? Sandali lang. Ilapat mo lang ang kaliwang kamay mo roon. Hawakan ng mahigpit ang pendant gamit ang kanang kamay. Makakaramdam ka ng matinding hatak. Huwag kang lalaban. Hayaan mo siyang hatakin ka papasok. Wan Qing. Sa tingin ko, masyadong delikado ito. Alam ko, pero kailangan kong pumunta. Hindi pwede. Paano kung hindi ka na makabalik? Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Ipinapangako ko sa iyo. Tapos na ba ang sentimental na usapan? Dapat tayong magmadali. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang nangyari sa laboratorio. Malapit na nilang matunton tayo rito. Ngayon ay 11:47 na. Ika-23 ng Disyembre, 1993. Dito pinaka-active ang time anchor. Dapat ay hating gabi sakto ang timing. Ihahatid kita sa tamang oras na iyon. Handa na ako. Lahat, umatras kayo. Countdown ng enerhiya, simulan na. 5, 4, 3, 2, 1. Isang libo. Ha. Tagumpay, nasa 1993 na talaga ako. Ito ba ang Haicheng University noong 1993? Nasa gusaling ito kaya si Mama. Ang lakas ng hangin. Ah. Hindi ba nila ako nakikita? Shenmue, nabasa mo na ba ang thesis ko? Teorya ng pagbalik sa nakaraan. Sa tingin ko ay posible. Ibang usapan ang magagawa ni Raoyen. At iba rin ang teorya. Raoyen. Huwag mo namang ubusin ang oras mo. Sa mga sci-fi novel na yan, hindi ba? Ha. Nakahanap ako ng paraan. Isang espesyal na state ng quantum entanglement. Sa teorya, kayang maglakbay ng consciousness sa panahon. Wan Qing. Masyadong delikado ang ginagawa mo. Hehe. Alam ko. Pero kung magtatagumpay, marami tayong mababago. Gaya ng pagpigil sa mga sakuna, pagliligtas ng mga buhay. Kaya pala simula pa noon, gusto na ni Mama na gamitin ang Chronos para iligtas ang mundo. Sige, nakakapagtaka, parang may nakatingin sa akin. Ah, Raoyen, masyado ka ng pagod. Sino ka? Ramdam kita. Kahit hindi kita makita, ang quantum field mo, nakakaabala sa kalkulasyon ko. Mama, ako ito. Mama.
Galing ka ba sa hinaharap? 未来的人。 Ako ang anak mo, si Wanqing. Galing ako sa taong 2026. Imposible. Hindi pa nga ako kasal. May pakakasal ka pa kay Gu Jiangwoo. At ipanganganak mo ako sa 2004. Kung ganoon, bakit ka nandito? Noong 2013, ginamit mo ang Chronos 1.0 para bumalik sa nakaraan. Gusto mong pigilan si Chen mo. Pero bigo ang eksperimento. Natrap ka ng tuluyan. Sa time loop na ito. Paulit-ulit mong nararanasan ang ika-23 ng Disyembre taong 1973. 4,745 na beses na. Ano? 什么？ Teka. Kailangan ko munang intindihin ito. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, ano ang dapat kong gawin? HMM. Sabi ni Chen mo, ang anchor ng time loop ay ang kamalayan mo. Kailangan mong kusa na pakawalan ng loop, bago ka makawala riyan. Kusang pakawalan. Paano? Hindi ko rin alam. Pero mama, isa kang scientist. Siguradong may maisip kang paraan. Kung natrap ako sa loop, ibig sabihin, sa hinaharap, may pinili akong desisyon. Upang ang kamalayan ko ay ma-anchor sa araw na ito. Bakit? Mama, noong 2013 bago ka tumalon, nag-iwan ka ng kalaarawan para sa akin. Sabi mo, sinubukan mong pigilan si Chen mo. Ano ba ang ginawa ni Chen mo sa hinaharap? Gagamitin niya ang Chronos 3.0 para bumalik sa nakaraan. At buhayin ang asawa niya. Ang kapalit, mawawasak ang buong mundo. Baliw na siya. Tama, kaya ginamit mo ang 1.0 para bumalik sa kasalukuyan. At pigilan ang lahat, ang simula ng Proyekto Chronos. Oh, kaya ako na-anchor sa araw na ito, dahil ito ang pivot point. Naiintindihan ko na. Kung gusto kong makawala sa loop, kailangan kong sirain ngayong araw. Ang pundasyon ng teorya ng Chronos. Ano? Sisirain mo ang sarili mong pananaliksik. Oo, susunugin ko lang naman. Lahat ng materyales ng pananaliksik. Kung ganoon, hindi na iiral ang Chronos sa hinaharap. Magbabago ang timeline. At mawawala rin ang loop. Pero kung ganun, 这样的话， maipapanganak pa rin ba ako? Oo, dahil magpapakasal pa rin ako kay Gu Jiangwoo. At ipapanganak kita. Magiging iba lang ang takbo ng buhay mo. 生会不一样。 Pero, kung magbabago ang timeline, paano na ako? Sina Ye Chen, Lai Meng, at huli, mawawala ba silang lahat? 不是都会消失？ Sa teorya, makakalikha ito ng isang bagong timeline. Ang lumang timeline ay mananatili, pero magiging isang parallel universe. Hindi kayo mawawala. Mananatili lang kayong buhay sa sandang iyon. Kung ganoon, paano ka makakabalik? Hindi na ako makakabalik. Ah, Mama. Nawawala ka na. 30 segundo. Wala na tayong oras. Wanqing, makinig ka sa akin. Mag-ingat ka lagi. Mama. Wanqing. Mahal na mahal ka ni Mama. Mabubuhay ako ng maayos, kahit pa kailangang. Ulit-ulitin ang araw na ito ng 1000 beses. Ha ha ha. Wanqing, sarado na ang daluyan. Nagtagumpay ka. Nakita mo na ang nanay mo. Nakita ko na. May ipinapasabi siya sa inyo.
Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Sabi niya. Ang tanging paraan para putulin ang time loop ay ang sirain ng pananaliksik tungkol sa Chronos noong 1993. Pero mababago ang timeline noon. Kung mababago ang timeline, paano tayo? Mabubuhay tayo sa isang sanga ng parallel universe. Mananatili pa rin ito, pero hindi na magtatagpo sa bagong timeline. Ayaw din naman sana niyang gawin iyon, pero kung hindi niya gagawin, magkakaroon sa hinaharap ng pangalawa at pangatlong tiyan mo. Ang panganib ng Chronos ay mananatili habang buhay. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin? Ano ang nangyayari? Yes, Xiao. Yes, Xiao. Sumulat siya sa iyo. Oo. May logo ng Chronos ang sulat. Sabi niya, isa akong pyesa at taga-sira rin ng laro. mukhang lagi ka lang niyang ginagawang pyesa. Kung sabihin nating nabuhay ka ulit, ang app ay disenyo niya. Kung ganoon, ang iyong muling pagkabuhay ay bahagi na ng plano niya. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Pupunta ka doon, hindi ba? Oo, kailangan kong pumunta. Kung hawak niya talaga ang timeline, kailangan kong alamin ang motibo niya. Sige. Samahan na kita. Hindi, gusto kong pumunta ng mag-isa. Bakit? Dahil ako ang kailangan niya. Kung sasama kayo, bibigyan niyo lang siya ng higit na alas. Tama siya. Pero kahit papaano, dalhin mo ito. Real-time monitor. Kapag nalagay ka sa panganib, susugod kami agad. Salamat. Ito ay biometrics tracker. Kapag tumaas ang heart rate mo ng lagpas sa limitasyon, kusa itong mag-a-alarm. Talagang napakaasikaso ninyo. Ye Chen, pangakuan mo ako. Bumalik kang ligtas. Oo, ipinapangako ko sa iyo. Ikaw talaga ang siyang Ye Xiao. Wan Qing, sa wakas ay nagkaharap din tayo. Alisin mo ang maskara mo. Hindi pa panahon. HMP. Nagpapanggap ka na namang misteryoso. Bakit mo ako binigyan ng misyon? Ang pigilan ng nanay ko na sirain ang pananaliksik sa Chronos. Dahil kung magtatagumpay siya, hindi na iiral ang Chronos. At kapag walang Chronos, hindi ka isisilang. Ano naman ngayon? Kung ganoon ang mangyayari, 3 buwan pa lang ang nakalilipas, patay ka na. Sisirain ng organisasyon ni Lin ang pamilya mo. Mabubulok sa kulungan si Go Jiangwoo habang buhay. Mamamatay si Ye Chen habang hinahanap ang katotohanan. Trahedya ang magiging wakas ng lahat. Paano mo nalaman? Dahil nakita ko na ang timeline na iyon. Nandoon, patay ka na. Wan Qing, akala mo ba talaga? Iisa lang ang timeline, mula noong 1993. Nang simula ng proyekto ng Chronos, nabiyak na ang timeline sa napakaraming sanga. Ito ang mapa ng mga timeline. Ang bawat sanga ay kumakatawan sa isang parallel universe. At ito ang kinalalagyan mo ngayon. Ang timeline ng Alpha 7. Paano naman ang iba? Sa Alpha 1, hindi mo kailanman nakilala si Ye Chen. Namuhay ka ng mag-isa hanggang tumanda. Sa Alpha 2, sumali ka sa organisasyon ni Lin, at naging tagapagmana ni Gu Jiangwoo. Sa Alpha 3, pinaslang ka matapos mabunyag ang organisasyon. Itinapon ang bangkay mo sa dagat. Ang Alpha 7. Angkay sa isang timeline kung saan ka nabubuhay. Kaya, binuhay mo akong muli. Para lang mapanatili ang timeline na ito. Tama, pero kailangang sirain ng nanay mo ang Chronos. Magdudulot ito ng pagguho ng lahat ng timeline. Kasama na ang Alpha 7. Bakit ka nag-aalala sa buhay ko? Dahil ikaw ang perfect breaker.
Perfect breaker. Naglunsad kami ng isang plano. Ang Genesis Protocol. Layunin nito ang makahanap ng taong kayang magkontrol at magpatatag sa lahat ng timeline. Magpatatag ng timeline. Tama. Sa tuwing may gumagamit ng Chronos para bumalik sa nakaraan, nagkakabiyak ang timeline. Habang damadami ang baha ng timeline, lalong nagiging hindi matatag ang universo. Darating ang araw na lahat ng timeline ay tuluyang guguho. Wala nang matitira pa. Kaya naghahanap kayo ng isang taong makakapigil sa pagguho. Sa madaling salita, tinatawag siyang anchor point. Kailangang matugunan ng taong ito ang tatlong kondisyon. Una, nakaranas na ng Chronos 1.0. Nakabalik na sa nakaraan. Pangalawa, may taglay na pambihirang abilidad sa pagdama ng oras. Pangatlo, bahagi siya ng stasis technique ni Raoyen. Ako yung anchor point na iyon. Tama. Nakita na iyan ng nanay mo. Noon pang 1993. Kaya pinili niyang makulong sa time loop. Habang hinihintay kang lumaki. Ano ang ibig mong sabihin? Kusa at voluntaryo ang aking mama sa pagkakulong doon. Siya, ginamit niya ang 1.0 para bumalik sa 1993. Hindi para pigilan ng Chronos, kundi para gumawa ng bagong anchor point. Basta mayroon ng anchor point, hindi naguguho ang timeline. Basta mayroon ng anchor point, hindi naguguho ang timeline. Sinasabi mong nagsakripisyo ang aking mama. Ikinulong niya ang sarili roon ng 4,745 na ulit, para lang bantayan ang timeline. Hindi para protektahan ka. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil kung alam mo, pipiliin mo siyang iligtas, sa halip na tuparin ang misyon. Anong misyon? Maging sentral na anchor point ng lahat ng timelines. Sa oras na iyon, ikokonekta mo ang lahat ng parallel universes, para hindi na sila gumuho. Ano ang kapalit nito? Iiwan mo ang lahat ng iyong mga timeline, at papasok sa espasyo sa labas ng oras. Pagdating doon, ikokonekta mo ang lahat ng parallel spaces, pero hindi ka na makakabalik sa kahit isa man sa kanila. Gusto mo ba akong maging gaya ng aking mama, habang buhay na nakakulong sa isang node? Hindi ito pagkukulong, ito ay pagbabantay. Kung tatanggi ka, pagkalipas ng 72 oras, mag-a-activate ang system collapse ng timeline. Pagdating ng oras na iyon, sila Ye Chen, Laimeng, at huli. Lahat ng taong pinapahalagahan mo ay maglalaho. May 48 oras ka pa para mag-isip. Kung papayag ka, tuturuan kitang pumasok sa labas ng agos ng oras. Pero kung tatanggi ka, ia-activate ko ang backup plan. Anong backup plan? Bumalik ka na. Sulitin mo ang natitirang 48 oras mo. Kung totoo ang sinasabi niya, talagang guguho ang timeline. Posible ring niloloko ka lang niya. Paano niya mapapatunayan yan? Ibinigay niya sa akin ito. Kung may makakita man ng mensaheng ito, nagmamakaawa ako sa inyo. Pigilan ang paghihiwalay ng oras. Ang ating mundo ay unti-unti nang naglalaho. Ito ay isa pang timeline na gumuho na. Ano ang balak mong gawin? Hindi ko alam. Wan Qing, makinig ka sa akin. Ano man ang maging desisyon mo, suportado kita. Pero huwag mong pasanin ang lahat mag-isa. Pero kung papayag ako kay Ye Xiao, hindi na kita makikita. Kung ganoon, huwag kang pumayag. Magtulungan tayong maghanap ng ibang paraan. Teka. Sabi ni Ye Xiao, si Wan Qing lang ang tanging anchor. Pero sa teorya, kung may makakakopya ng pattern ng kanyang nerves, maaari ring maging adventurer dyan. Ang ibig mong sabihin ay maghahanap tayo ng substitute. Oo. Maghahanap ng isa pa, na swak sa tatlong kondisyon. Paanong magagawa yan? Ang pangatlong kondisyon ay ako, dugong malapit ng aking mama. Wala nang iba kundi ako. Maliban na lang kung may mga kapatid ka. Maliban na lang kung may mga kapatid ka. Nag-iisa lang akong anak. May isang bagay akong hindi ko nasabi sa iyo.
Ayon sa medical record ng nanay mo, 是 nanganak siya ng kambal noong 2004. 双胞胎。 Ano? Haicheng Women and Children Hospital. Marso taong 2004, 12 weeks pregnant si Rooyen. At ayon sa B-ultrasound, kambal sila. Pero naputol ang record pagkatapos noon. 诊断 Naputol. Bakit? 不知道 Hindi ko alam. Siguro ay binura ng iba. Ang ibig mong sabihin, may kakambal pala ako. 或姐妹， Posible. Kung ganoon, kailangan natin siyang mahanap. Kung totoong ang buhay siya, baka kaya niya palitan si Wanqing. Itatanong ko kay Papa. Anong nangyari, Wanqing? Papa, may mga kapatid ba ako? Paano mo nalaman? So, totoo nga. Buntis si Mama sa kambal noong 2004. Isa pa roon. At ang isa ay ang kapatid mong lalaki. Nasaan siya? Kinuha siya nila. Sino ang kumuha sa kanya? Noong araw na ipinanganak kayo noong 2004, may mga taong dumating sa ospital. Sabi nila, may espesyal na gene ang kapatid mo, kaya dapat siyang dalhin sa isang laboratorio. Laban ng nanay mo. Pero may mga baril sila. Anong laboratorio? Everlasting Society. Everlasting Society. Narinig ko na ang pangalang iyan kay Chen mo. Ang Everlasting Society ang tunay na tagapondo sa proyekto ng Kronos. Ako, ang nanay mo, pati na si Chen mo. Mga sunod sa Niren lang pala tayo sa kanila. Ano ang pangalan niya? Gu Xiaochen. Pangalan na ibinigay ng nanay mo. Nangangahulog ang araw at bukang liwayway. Gu Xiaochen. Sa nakalipas na 22 taon, hinalugog ko ang mundo para mahanap siya. Pero napakahusay magtago ng Everlasting Society. Kaya ko binuo ang organisasyon ko, para makahalubilo ang Everlasting Society, at mahanap ang kapatid mo. Kaya pala ginawa mo ang lahat ng ito, para sa aming dalawa. Papa. Si Ye Xiao ba ay tauhan ng Everlasting Society? Ye Xiao. Nakita mo na siya. Oo. Gusto niya akong gawing anchor ng oras. Wanqing. Huwag kang papayag. Bakit? Dahil si Ye Xiao ay ang kapatid mo. Ha? Gu Xiaochen. Wanqing. Si Ye Xiao ang kapatid ko. 是我弟弟。 Ano? Si Ye Xiao ay ang kapatid mo. Kaya gusto niya akong maging anchor. Gusto lang niyang mailigtas ang sarili niya. Hindi ko alam. Sabi ni Papa, si Gu Xiaochen. Mula pagkabata, pinalaki na ng Everlasting Society ang isip niya. Sinanay nila siya bilang isang Verdugo. Maaaring hindi na niya tayo 已 naaalala. 经不记得我们了。 Ibig sabihin, Ye Xiao. Pasok din siya. Sa kondisyon para sa isang kamag-anak na may direktang dugo, maaari rin siyang maging anchor point. Bakit hindi mo na lang gawin? Pupuntahan ko siya ulit. Huwag, masyadong mapanganib yan. Kapatid ko siya. Kailangan ko siyang makausap ng malinaw. Isama mo ito. Salamat. Gu Xiaochen. Alam mo ito. Tanggalin mo ang maskara. Hayaan mong makita kita. Ikaw nga. Wanqing, hindi tayo magkapatid. Pareho lang tayo ng gene, pero estranghero tayo sa isa't isa. Hindi totoo yan. Ipinanganak ka ni Mama, at ipinangalan kanyang Gu Xiaochen. Saksi ang araw at buwan. Hindi ako inalagaan ni Rooyen. Wala akong anumang alaala sa kanya. Hindi ganoon yun. Kinuha ka ng Everlasting Society. Nilaso nila ang isip mo. Hindi nila nilaso ng isip ko. Alam na alam ko.
ang ginagawa ko. Kung ganoon, bakit mo ako kailangang gawing anchor? Bakit hindi mo nalang gawin ang sarili mo? Takot ka bang mamatay? Kaya gusto mo akong isakripisyo. Dahil hindi ako karapat-dapat. Dahil hindi ako karapat-dapat. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Para sa Everlasting Society sa loob ng 22 taon, nakapatay ako ng 37 tao. Lahat sila ay hadlang sa mga siyentipiko ng Chronos. Ang mga kamay ko ay nadungisan na ng dugo. Kung ako ang magiging anchor, susumpain ng mga kaluluwang iyon ang timeline. Pero ikaw, iba ka, malinis ka. Ikaw lang ang may karapatang magbantay sa oras. Gu Xiaochen, alam kong kinamumuhian mo kami. Kinamumuhian mo kami dahil hindi ka namin naprotektahan. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede nating harapin ito ng magkasama. Huli na ang lahat. May 24 na oras na lang. Magigiba ang timeline at magsisimula ang system failure. Sa oras na iyon, kailangan mong pumili. Ha? Hinding-hindi ako papayag. Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Ha, Ye Chen. Nasa akin na siya. Kung hindi kasi sang-ayon na maging anchor, mamamatay siya. Wala siyang kasalanan, si Ye Chen. Walang taong walang kasalanan sa mundong ito. Pagkatapos ng 24 na oras, sa roof deck ng Gentings Club, magdala ka ng desisyon mo. Nasaan si Ye Chen? 30 minuto ang nakalipas. Lumabas siya para bumili ng makakain. Tapos bigla na lang siyang nawala. Si Ye Xiao ang dumukot sa kanya. Kailangan natin siyang mahanap. Dito banda. Dito sa gawin na to. Hindi ba ito yun? Kailangan natin ng isang tao. Sino? Liu Chenghui. Siya ang driver at kanang kamay ni Ye Xiao. Siya rin ang may hawak ng logistics coordination at human resources ng Everlasting Society. Hahanapin natin siya. Hey. Ay, paumanhin, pasensya na. Paumanhin talaga, umalis ka na nga. Lilinisin ko lang to para sa iyo. HM. HM. Oy, ano bang ginagawa mo? Teka, anong ginagawa mo? Hoy, umalis ka. Pasensya na talaga. Sigurado ka bang gusto mong mag-isa? Oo. Mas magiging mapagmatsyag siya kapag maraming tao. Mukhang madyay gising na si Wanqing. Wanqing. Ikaw. Nangangahas kang kidnapin ako. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya? Nananaginip ka yata. Mag-relax ka lang. Mag-usap tayo. Balik tayo sa tanong kanina. Nasa loob ba siya ng city proper o sa outskirts? Sa labas ng syudad? Sa timog silangan?
Sa Katimugan, may business district ba sa Timog? Residential buildings, pabrika, o mga paaralan? Paaralan. Xinfu Middle School, Haicheng Middle School, o ang Haicheng University? Physics Lab ng Haicheng University. Kaya pala. Ikaw. Niloko mo ako. Ikaw mismo ang sumagot sa sarili mong tanong. Gaano pa katagal kakayanin ni Yechen? 10 oras na tumatakbo ang 2.0 headset. Tama, wala pang 14 na oras ang natitira. Mabubura na ng permanente ang mga alaala niya. Laimang, huli. Physics Lab ng Haicheng University. Ihanda ang operasyon. Kahit mahanap mo siya, ano namang magagawa mo? Hindi mo siya mail iligtas. Panoorin mo na lang. Tingnan mo ang lab ng Haicheng University. Napakarami na nilang gwardiya ngayon. Pero ang bintanang ito ay may blind spot na 8 segundo. Ibig sabihin, maaari kayong pumasok habang wala ang nagpapatrolyang gwardya. Ang rota ng pagpapatrolya ng mga gwardya. Nahack ko na ang surveillance system nila. Natukoy ko na ang mga gwardya. Bawat 20 minuto sila nagpapatrolya. May 3 minutong pagitan sa bawat round. Kung ganoon, sa bintana, 3 minuto lang ang oras natin. Makapasok, mailigtas siya, at makalabas agad. Gaano pa katagal bago magdilim? 2 oras pa. Ihanda ang kagamitan. Mag-o-operate tayo mamayang alas 8 ng gabi. Paano tayo makakalusot? May mahinang ilaw sa loob ng silid. Heat sensor display. May isang heat source sa loob ng silid. Pero mababa ang temperatura ng katawan. Si Yechen siguro yan. Susubukan ko siyang iligtas. Kayo ang magsisilbing backup ko. Mag-ingat kayo. Sige. Tapos na ang pagpapalit ng shift ng mga gwardya. Darating ang mga bagong gwardya sa loob ng 10 segundo. HMM. Yechen, gising. Sino ka? 50 segundo. Kumapit ka sa akin. 30 segundo na lang. Kilala ba kita? Maaalala mo rin, pangako ko. Tapos na ang shift ng mga bantay. Darating ang bagong mga bantay sa loob ng 10 segundo. Nakatakas ang target. I-lock ang lahat ng labasan. Habulin nyo. Tulungan nyo sila. HMM. Yechen. Palagi akong nananaginip na may naghahanap sa akin. Ikaw ba yun? Ako nga, palagi namang ako. May 30th minuto pa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumirma ka, at tutulungan ko siyang alisin ang 2.0. Kung tatanggi ka, habang buhay kanyang hindi makikilala, at mamamatay din siya. Ruan Ching. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi ko kayang makita kang mawala, kung wala ka na sa mundo na to. Ano pang saysay ng buhay ko? Hahaha, nakakaantig naman markang paywa yan. Pero hindi makaantay ang oras. Sige, pipirma na ako. Wan Ching, huwag kang pipirma. HMM.
Ah. Iligtas mo siya. HMM. Bakit mo ginagawa to? Dahil gusto kong malaman kung ikaw ay karapat-dapat ba talaga. Isa lang itong pagsubok. Tama. Kung ipagpapalit mo si Ye Chen para sa sarili mo, wala kang karapatang protektahan ng mundo. Pero nagawa mo. Ye Xiao. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin to. Nakapumatay na ako ng 37 katao. Ang mga kamay ko ay puno ng dugo. Hindi ako karapat-dapat na patawarin. Pero marami ka ring iniligtas. Hindi ba't matagal mo nang pinipigilan ang Everlasting Society? Sinabi sa akin ni Papa, na palagi kang nasa anino. Sinisira ang mga eksperimento ng Everlasting Society. Ako. Ayaw ko lang na may maranasan pa ang iba ng gaya ko. Nainlayo sa pamilya simula pagkabata. Ang galing ng ginawa mo. Magiging proud sa'yo si Mama. Ate. Oo. Simula ngayon, wala na akong kinakatakutan. Sarado na ang kaso ni Chen mo. Ang kaso ni Gu Jiangwoo ay muli ring sinusuri. Parang bumabalik na ang lahat sa dati. Tapos na ang lahat. Oo nga. Sa tingin nyo, guguho ba talaga ang timeline? Baka totoo ang sinasabi ni Ye Xiao. O baka niloloko lang siya ng Everlasting Society. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mahalaga, buhay pa tayo ngayon. Tara, magpa-picture tayo. Siya. Nagpakita na naman siya. Kung gusto mong iligtas ang kapatid mo, kailangan mong tanggapin ang misyong ito.